Well, ayun na nga, ang team ni Takuma Inoue ay pinangungunahan na ng sobrang pag-alala at pagkabala sa kanilang pambato na world champion na si Takuma. Umamin pa na talagang takot na sila sa paparating na laban kontra sa challenger na ating kaubayan na si Jerwin Ancas, dahilan ng pagdilat ng mga mata ng mga punes sa takot. Alamin. At heto pa, mas lalong nag-alala din ang mga Japanese boxing experts patungkol sa paggamit ng pinagbabawal na droga sa isang napakalaking boxing event na gaganapin ngayong Mayo sa Tokyo Dome sa Japan. Hindi sila takot sa lakas ng suntok ng challenger na si Luis Nery ng Mexico. Ang kanilang kinatatakutan ay kung ano ang pwedeng mangyari o sasapitin sa current undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue sa kamay ni Nery. Ang mga rason kung bakit nanginginig na sa takot at pangamba ang mga Hapones, alamin. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ang nakaraan ng media day workout ng ating kaubayan na si Jerwin Ancas ay ginanap ito mismo sa Tekken Gym sa Shinjuku sa Tokyo. Ibinunyag ni Ancas na sa ngayon ay talagang hindi siya nagkakaroon ng problema sa pag-adjust ng klima ngayon sa Japan dahil ito ay hindi masyadong malamig at ayon kay Ancas ay sanay na siya sa ganitong klima dahil ang lugar kung saan ginawa ang kanyang training ay ganito din ang klima. Ating napagalaman mga kwento na itong si Ancas ay nakapunta na sa bansang Japan bilang sparring partner ni Shinsuke Yamanaka sa taong 2012 at kinuha naman si Ancas bilang sparring partner ni Kuki Kameda sa taong 2013. Pero sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Ancas ang kanyang labis na kasiyahan dahil sa wakas, ang pagpunta niya ngayon sa Japan ay hindi para maging isang sparring partner dahil sa ngayon ay lalaban siya sa Japan na world title fight pa. At ayon kay Ancas, sa wakas, paglipas ng 10 taon, ang pangarap niya ay binigyan na rin ng katuparan. Ibinunyag ni Ancas sa Japanese media na ang tanging dahilan kung bakit siya 2 beses na natalo ng taga-Argentina na si Fernando Daniel Martinez ay sa isang rason lang. At ang rason na ito ay ang timbang. Hirap na si Ancas para makuha niya ang timbang. Sa loob ng 6 na taon, si Ancas ay lumaban sa pareho lang na timbang. Kaya habang tumatagal, lumalaki ang kanyang katawan pero pareho pa rin na timbang o division ang kanyang nilalabanan. Ipinaliwanag ni Ancas kung bakit nagkaroon siya ng problema sa timbang. Ayon sa kanya, dahil ito sa pandemic na kung saan ang mga bawal na gawin ay nagagawa niya tulad ng pagkain ng marami. At syempre, hindi palagi nakakalabas kaya lumobo si Ancas. At pagdating na sa paparating na laban ay doon na nahirapan si Ancas na kunin ang tamang timbang. At yun ay malaking epekto ito sa laban niya kontra kay Martinez kaya siya ay nabakasan ng titulo. Pero sa ngayon na siya ay umakyat na sa bantamweight division, hindi nahirap pa itong si Ancas sa pagkuha ng timbang at ramdam niya na malakas siya sa division niya ngayon. Ang mga payag naman ni Ancas ay sinuporta naman ito ng manager at promoter ni Inoue na si Hideyuki Ohashi dahil ayon sa kanya, tama ang sinabi ni Ancas na ang kanyang problema doon ay sa timbang. Kaya nga para sa kanya, itong si Ancas ngayon ay talagang nakakatakot na kalaban para kay Takuma dahil isang boksingero na matagal nang gusto umakyat ng timbang at ngayon ay sa wakas napakawala na. Nakakatakot ang dulot nito ni Ancas sa pambato nila na si Takuma. Inamin naman ni Ohashi na wala siyang nakikita ang kahinaan ni Ancas ngayon dahil puro na lang magagandang maaspeto ang nakikita niya kay Ancas. At ayon nga kay Ohashi, itong si Ancas ay hindi lang nakakatakot ang kalaban, kundi siya pa ang pinakamalakas na kalaban na magkakarap sa kanyang alagang si Takuma. Samantala, ang mga boxing experts at former world champion na Hapon na si Katsuo Tokashiki ay sobrang nabaabala ngayon sa paparating na salpukan nila ni Nery at ni Inoue. Ayon kay Tokashiki, hindi ang punching power ni Nery ang kinatatakutan nila dahil ang pinaka nakakatakot ay ang paggamit ng ipinagbabawal na droga at itong si Nery ay lalagpas na naman sa weight limit sa 122 pounds sa super bantamweight division. At hindi rin ito basta-basta si Nery para sa kanila dahil ilang beses na rin na tinalo niya ang mga malalakas na mga boksingero at ang knockout percentage pa ni Nery ay nakakamanga. Bagamat para sa kanya, itong si Inoue pa rin ang mananalo sa paparating na laban nila. Pero medyo nabaabala sila sa payag ni Nery na tatanggalan ng maskara ni Nery itong si Inoue. Dahil ito ay hindi isang halimaw naman talaga dahil naging overrated lang ito pero hindi naman talaga ito kagalingan. Ikaw kukwento, ano ang masasabi niyo sa payag ni Nery dito? Isa ka rin bang naniniwala na overrated lang itong si Inoue? Sige nga kakwento, pakibagi naman ang opinion mo sa baba. Mga kakwento, ang mga Hapones na nababala na sa ngayon kay Naoya Inoue dahil baka overweight at gagamit na naman ng pinagbabawal na droga itong si Luis Nery.
Hindi nila alam kung ano ang gagawin ng Japan Boxing Commission kung itong si Neri ay mag-overweight o maging positibo sa droga. Dito na ang malaking katanungan kung ang labang Neri at Naoya ay itutuloy pa ba kung overweight o gumagamit si Neri na ipinagbabawal na droga. Kaya hiling nila na sana ay maging stricto pa ang VADA kay Neri dahil yan ang kinatatakutan nila at baka pa ang mangyayari kay Naoya na kung sakaling overweight si Neri at gagamit pa ng ipinagbabawal na droga. Pero si Inoue, kamusta? Hi Jerwin, how are you? Good luck to your fight. May the good Lord always keep you safe and give you the strength. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Paul Naul, kay kakwentong Arnel Samson, kay kakwentong New Thing, kay kakwentong Ildefonso de Guzman, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.